Alam mo, Chel, 3 taon siyang nagtiis sa Singapore para lang mabili ko ang bahay na to, pero hindi ko naman siya kailangan para maging masaya. Kasi nandito ka na. Ang boses na iyon, kilalang kilala ko. 3 taon kong pinakinggan sa telepono tuwing gabi pinanghawakan ko kapag nag-iisa ako sa kwartong paupahan sa Singapore. Ngunit ngayon nanginginig ang bawat letra nito sa dilim ng aking pinagtataguan. Nanigas ang buong katawan ko. Ang kamay kong may hawak sa kahon ng regalo ang orasan ng buhangin na pinag-ipunan ko ng 6 na buwan ay biglang nanghina. Narinig ko ang pagbagsak nito sa sahig ng attic ngunit hindi ko man lang nagawang saluhin. Dahan-dahan akong lumapit sa maliit na siwang ng sahig na gawa sa kahoy. Ang puso ko'y parang may humihigpit bawat pintig ay sumasabay sa tunog ng aking paghinga na tila ba nakalimutan ko ng huminga. At doon sa ibaba nakita ko sila. Si Jimmy ang aking asawa na kayakap kay Chelsea. Nakasuot siya ng pulang silk na damit. Ang damit na binili ko para sa aming anibersaryo. Ang damit na hindi ko pa nasusuot dahil iniligtas ko para sa espesyal na okasyon. Nanginginig ang mga tuhod ko. Hindi ako makagalaw. Ang mga mata ko'y nanlalabo, ngunit hindi ko kayang iwasan ang tanawing iyon. Ang lalaking naglakas loob na sabihin sa akin, noong araw ng kasal namin, na aalagaan kita habang buhay alayan, ay siya ring lalaking ito. Nakanggiti magiliw habang hinahaplos ang buhok ng ibang babae. Si Eliana wala naman siyang ginawa kundi magreklamo. Ang hirap mabuhay na laging may hinihingi. Ang mga salitang iyon, parang kutsilyo na bumabaligtad sa aking dibdib. Hindi ako makahinga. Ang aking mga kuko ay kumakapit ng mahigpit sa sahig na kahoy hanggang sa maramdaman kong may pumipiga sa aking palad ang sakit ng pagkakamot sa sarili. Ngunit hindi iyon ang masakit. Ang masakit ay ang katotohanang 3 taon kung tiniis ang lahat ang mga gabing walang tulog ang pagkain ng instant noodles upang makatipid ang pagtanggi sa mga alok na lumabas kasama ng mga kasamahan para lang sa bahay na ito, para sa pamilyang ito, para sa kanya. Ang aking kamay ay kusang kumapit sa singsing sa aking daliri. Pinaikot-ikot ko ito parang may nagtutulak sa akin na tanggalin ito. Ang singsing na isinuot ko noong araw na pinakamasaya ako. Ang singsing na sumisimbolo sa pangakong siya mismo ang sumira. Akala ko ba ikaw ang babaeng makakasama ko habang buhay? Bulong ko sa sarili, ngunit walang lumabas na tunog sa aking bibig. Ang lalamunan ko'y parang may nakabara. Dun sa itaas ng attic na iyon, habang nakikita ko silang nagtatawanan sa ibaba, naalala ko ang lahat. Ang mga gabing umiyak ako sa aking maliit na kwarto sa Singapore dahil sa pangungulila. Ang mga pagkakataong hindi ako kumakain ng maayos upang maipadala ko ang lahat ng aking kinikita para mabayaran ang utang sa bahay na ito. Ang mga pagtanggi ko sa mga alok na umuwi ng maaga dahil sinabi ni Jimmy na kailangan naming mag-ipon. Miss na kita, Elian. Ingat sa trabaho. Nag-vibrate ang aking telepono. Ang mensaheng iyon, ang mensaheng pinanghahawakan ko tuwing gabi, ay nakasulat sa harap ko habang nakikita ko siyang nakayakap sa iba. Ang parehong bibig na nagsasabing miss na kita ay humahalik sa ibang babae. Ang parehong mga kamay na nangako sa akin ng habang buhay ay humahaplos sa katawan ng iba. Biglang tumunog ang aking telepono. Si Aling Rosa ang aking biyenan. Ang tanging tao sa pamilyang ito na nagmahal sa akin ng totoo. Elian, anak, nandito ka na ba? Baka gusto mong sumabay sa misa mamaya? Hindi ako makasagot. Ang mga luhay tumutulo ng walang tigil ngunit pinilit kong pigilan ang paghikpi. Sandali lang po, manintanging na sabi ko bago ko ibinaba ang tawag. Jim, dapat sinabi mo na sa kanya. Kawawa naman siya naghihintay sa wala. Narinig kong sabi ni Chelsea may halong pang-uyam sa kanyang boses. Hayaan mo na, pagdating niya aalis din naman siya. Wala naman siyang magagawa. Ang imiga salitang iyon ang siyang nagpatigil sa lahat ng pag-aalinlangan ko. Hindi ako naghihintay sa wala. Hindi ako ang walang magagawa. Sa sandaling iyon may nagbago sa akin. Ang sakit ay naging galit. Ang galit ay naging determinasyon. Dahan-dahan akong tumayo pinunasan ang aking mga luha. Tiningnan ko ang huling pagkakataon, ang attic na ito, ang lugar kung saan ako nagtago ng mga alaala, ang lugar kung saan ako nagtago ng mga pangarap. Pagkatapos tahimik akong bumaba sa hagdan sa likuran ng lihim na daan, na ginagamit ko nung bata pa ako nung naglalaro kami ng taguan ng aking mga pinsan. Bago ako umalis kinuha ko ang lumang telepono mula sa aking bag, ang teleponong ginagamit ko upang i-record ang aming mga tawag tuwing gabi. Upang may mapakinggan akong boses niya kapag malungkot ako. Pinindot ko ang record button at inilagay ko ito sa ilalim ng sofa kung saan sila nakaupo. Tumalikod ako, umakyat sa kwarto ni Migs ang aming anak na mahimbing na natutulog. Kinuha ko siya niyakap ng mahigpit at bago ako lumabas ng pinto,
Hinubad ko ang singsing sa aking daliri. Inilagay ko ito sa bawat hakbang ng hagdan, kasama ang isang maliit na papel. Jimmy, nandito na ako. Nakita ko lahat. Hindi na ako babalik. Ang ulan ay bumubuhos nang lumabas ako ng bahay. Binuksan ko ang aking sasakyan, inilagay si Meg sa upuan at umupo sa driver's seat. Ang mga luha ko'y hinaluan ng ulan, ngunit sa unang pagkakataon, sa 3 taon, hindi ako nakaramdam ng kalungkutan. Nakaramdam ako ng kalayaan. Tumingin ako sa salamin sa bahay na aking pinaghirapan. Ang bahay na pinagpawisan ko. Pinagtiisan ko, pinagdasal ko, ang bahay na hindi na akin. Hinding-hindi ko hahayaan na maranasan mo ang naramdaman ko ngayon, anak. Ipangako ko at bulong ko kay Megs na mahimbing pa ring natutulog sa aking mga bisig. Pagkatapos kinuha ko ang lumang telepono. Pinindot ko ang isang numero na itinago ko sa aking puso, isang numero na alam kong kakailanganin ko balang araw. Attorney Marcus, kailangan ko ng tulong mo. Ngayon na. Jimmy, anak, dapat mong malaman na ang lahat ng ginawa mo may kahihinatnan. Ang Diyos ay hindi natutulog. Ang boses na yon ang boses ng aking biyenan. Si Don Santiago ay umalingaw-ngaw sa aking tainga habang pinapatay ko ang makina ng sasakyan. Ngunit hindi ko ito kayang isipin ngayon. Kailangan kong iligtas ang aking sarili at ang aking anak. Ang ulan ay humahampas sa bubong ng aking sasakyan habang dahan-dahan akong huminto sa harap ng bahay ni Aling Rosa. Ang ilaw sa sala ay bukas pa kahit na halos hating gabi na. Nakita ko ang kanyang silweta sa bintana, nakaupo naghihintay. Marahil ay may nararamdaman siyang hindi maganda. Kinuha ko si Megs na mahimbing na natutulog sa upuan sa likuran. Ang kanyang maliit na katawan ay mainit sa aking mga bisig at ang amoy ng kanyang buhok, ang amoy ng pagkabata ng kawalang malay, ay nagbigay sa akin ng lakas na kumatok sa pinto. Elian, anak, ikaw ba iyan? Ang boses ni Aling Rosa ay puno ng pag-aalala habang binubuksan niya ang pinto. Ang kanyang mga mata ay lumaki nang makita akong basang-basa, nanginginig, hawak ang kanyang apo. Tanging nasabi ko at doon na lang bumuhos ang lahat ng pigil kong luha. Hindi na siya nagtanong pa. Hindi niya ako binalikan ng mga tanong na bakit o anong nangyari. Binuksan lang niya ang pinto ng mas malawak, hinawakan ako sa braso at inakay ako papasok. Pasok ka, anak. Nandito ka na, ligtas ka na. Inilapag ko si Meg sa lumang kama sa kwarto ng panauhin, ang kwartong ginagamit ko tuwing umuuwi ako para sa mga pista opisyal. Ang parehong kwarto kung saan ako umiyak tuwing gabi, hawak ang telepono, naghihintay ng tawag mula kay Jimmy. Pagbalik ko sa sala, nakita ko si Aling Rosa na naghahain ng mainit na tsaa ng luya. Ang amoy nito, ang amoy ng tahanan ng pag-aruga, ay nagpabalik sa akin sa mga alaala ng aking unang taon. Bilang bagong kasal, noong itinuturo niya sa akin ang kanyang mga lihim sa pagluluto. Umupo ka, anak, inumin mo ito. Inilagay niya ang tasa sa harap ko, pagkatapos ay umupo sa tapat ko. Ngayon sabihin mo sa akin, ano ang nangyari? Tiningnan ko siya. Ang kanyang mga mata, ang parehong mga mata na tumingin sa akin noong araw ng aking kasal, na nagsasabing, tinatanggap kita bilang anak. Ang parehong mga mata na nag-alaga sa akin noong manganak ako kay Megs, na nagpupunas ng aking noo, na nagsasabing, kaya mo, anak. Si Jimmy, nanginginig ang aking boses. Nakita ko siya, ngayon lang, kasama ang ibang babae, sa aming bahay, sa kama naming. Ang katahimikan ay bumalot sa sala. Ang tanging naririnig ko ay ang pagpatak ng ulan sa bubong at ang mahinang paghinga ni Meg sa kwarto. Pagkatapos dahan-dahan lumapit si Aling Rosa. Hindi siya umimik. Hindi siya nagpaliwanag. Hindi siya nagtanggol sa kanyang anak. Yumakap lang siya sa akin, mahigpit, matatag, parang ayaw akong pakawalan. Anak, kahit na anak ko si Jimmy, hindi ko kayang panindigan ang ginawa niya. Nandito ka at dito ka mananatili. Ang kanyang mga salita ay parang mainit na kumot sa malamig kong katawan. Sa unang pagkakataon, mula nang umalis ako ng bahay, nakaramdam ako ng kaunting ginhawa. Pero paano kung dumating siya? Paano kung hanapin niya ako? Hayaan mo siya. Ako ang bahala sa kanya. Ang kanyang boses ay matatag, walang pag-aalinlangan. Ang totoo laging nananalo. At ang totoo, anak, ay hindi ka nagkasala. Ang aking telepono ay nag-vibrate sa aking bulsa. At muli. 7 beses sa loob ng 5 minuto. Ang pangalan sa screen, Jimmy, ay parang apoy na sumusunog sa aking mga mata. Elian, saan ka? Bakit wala ka sa bahay? Ang kanyang boses sa voicemail ay parang walang pakialam, parang hindi niya alam. May sinasabi ka bang nakita mo, Elian? Sumagot ka naman. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang pinipindot ko ang call button. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa iyon. Marahil ay may bahagi sa akin na gustong marinig ang kanyang pag-amin.
Marahil ay may bahagi sa akin na gustong makita kung gaano siya kagaling magsinungaling. Elian-san, ka nag-aalala ako sa'yo. Jimmy, narinig ko lahat. Nakita ko lahat. Huwag mo nang itanggi. Ang katahimikan sa kabilang linya ay parang isang siglo. Narinig ko ang kanyang paghinga mabilis hindi mapakali. Ang parehong paghinga na naririnig ko tuwing siya ay nagsisinungaling. Elian, pakikinggan mo ako. Wala nang dapat pag-usapan, Jimmy. Tapos na. Ibinaba ko ang tawag. Hindi ako naghintay ng kanyang sagot. Hindi ko kailangan ng kanyang mga palusot. Ang aking puso ay patay na sa kanya. Kinabukasan narinig ko ang malakas na katok sa pintuan. Ang boses ni Jimmy galit demanding parang siya ang nasaktan. Mabuksan mo ang pinto. Nandito ba si Eliana, kailangan kong makausap? Tiningnan ako ni Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing, manatili ka dito. Pagkatapos dahan-dahan siyang tumayo at naglakad papunta sa pintuan. Umalis ka muna, Jimmy. Kailangan ng panahon ni Eliana. Hindi mo maintindihan. Naintindihan ko, anak. Mas naintindihan ko kaysa sa inaakala mo. Ang kanyang boses ay malamig matigas. Umalis ka, wag mong pilitin na gawin ko ang hindi ko gustong gawin. Narinig ko ang pagtadyak ni Jimmy sa lupa, ang kanyang pagmumura sa ilalim ng hininga. Pagkatapos ang tunog ng kanyang sasakyan na paalis. Anak, ligtas ka na, sabi ni Aling Rosa habang bumabalik sa akin. Huwag kang matakot. Ngunit hindi ako natatakot. Sa totoo lang, sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, nakaramdam ako ng kapayapaan. Kinuha ko ang aking telepono. Tinawagan ko ang numero na itinago ko sa aking puso, ang numero ng isang tao na alam kong makakatulong sa akin. Attorney Marcus Ito, si Eliana. Kailangan ko ng tulong mo, ngayon na. Eliana, narinig ko ang boses mo sa mensahe kagabi. Anong nangyari, saan ka? Sa bahay ng aking biyenan, umalis ako ng bahay. Iniwan ko si Jimmy. Ang katahimikan sa kabilang linya ay puno ng pag-unawa. Naiintindihan ko, manatili ka muna dyan. Magkita tayo bukas. May mga dokumento akong kailangan mong ihanda. Anong klaseng dokumento? Ang mga dokumento na magpapatunay na hindi siya karapat-dapat na maging asawa mo. Ang mga dokumento na magpapatunay na ikaw ang dapat na mag-ingat sa lahat ng pinaghirapan mo. Nang gabing iyon, habang natutulog si Meg sa aking tabi, kinuha ko ang lumang telepono mula sa aking bag. Ang teleponong nag-record ng lahat. Pinindot ko ang play at muli kong narinig ang mga boses mula sa attic. Jim, dapat sinabi mo na sa kanya. Kawawa naman siya, naghihintay sa wala. Hayaan mo na, pagdating niya aalis din naman siya, wala naman siyang magagawa. Pagkatapos narinig ko ang isang boses na hindi ko inaasahan. Isang boses na familiar ang boses ng isang matandang lalaki mabigat at may autoridad. Jimmy, anak, dapat mong malaman na ang lahat ng ginawa mo may kahihinatnan. Ang Diyos ay hindi natutulog. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang pinipindot ko ang stop button. Don Santiago, ang ama ni Jimmy, ang lalaking tinitingala ko bilang isang ama, ang lalaking nagbigay sa akin ng payo noong araw ng aking kasal, ang lalaking nagsabing, alagaan mo ang aking anak. Alam niya ang lahat. At hindi niya ito pinigilan. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi lang si Jimmy ang nagtaksil sa akin. Ang buong pamilya niya, ang buong angkan na pinagkatiwalaan ko, ay may bahagi sa pagtatago ng katotohanan. Ngunit hindi ako matatakot. Hindi ako magpapatinag. Hawak ko ang katotohanan sa aking mga kamay at gagamitin ko ito upang protektahan ang aking anak, upang mabawi ang lahat ng nawala sa akin, upang patunayan na hindi ako ang walang magagawa na babae na inilarawan nila. Tumingin ako kay Migs na mahimbing na natutulog sa aking tabi. Ang kanyang maliit na kamay ay nakakapit sa aking damit, parang hinahanap ang aking init, ang aking presensya. Ipangako ko sa'yo, anak, bulong ko. Hinding-hindi ko hahayaan na maranasan mo ang sakit na naramdaman ko. Hinding-hindi ko hahayaan na may magtaksil sa'yo. At hinding-hindi ko hahayaan na mawala sa atin ang lahat ng pinaghirapan natin. Ang ulan ay huminto na. Ang katahimikan ng gabi ay bumabalot sa amin, ngunit sa loob ko may apoy na nagniningas. Isang apoy ng determinasyon, ng galit, ng pag-asa. Bukas magsisimula ang laban. At sa pagkakataong ito, ako ang mananalo. Umupo ako sa harap ni Attorney Marcus, ang mga kamay ko'y nakakuyom sa aking kandungan. Ang opisina niya ay puno ng mga libro, mga batas, mga kaso, mga ebidensya ng mga laban na napanalunan at natalo. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ko iniisip ang mga libro. Iniisip ko ang mukha ni Migs kaninang umaga, ang paraan ng paghawak niya sa kamay ko bago ako umalis. Eliana, kailangan kong maging diretso sa'yo, sabi ni Marcus habang inaayos ang mga papel sa harap niya. Ang kaso mo ay hindi simple.
3 taon kang nawala sa bansa. 3 taon kang nagtrabaho sa Singapore habang si Jimmy ay nandito. Ang mga abogado niya ay gagamitin iyon laban sa'yo. Alam ko mahinahon kong sagot, ngunit may ebidensya ako. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng paggalang na hindi ko inaasahan. Oo, ang recording, ngunit kailangan natin ng higit pa riyan. Kailangan nating patunayan na si Jimmy ang naglipat ng mga ari-arian nang wala ang pahintulot mo. Kailangan nating ipakita sa korte na ikaw ang naging haligi ng pamilya habang siya ay nasa kama kasama ang ibang babae. Tinapos ko ang kanyang pangungusap, ang aking boses ay matigas. Tumango siya. Ganon, ngayon may mga dokumento ka ba? Mga bank statement, mga titulo ng lupa, mga resibo ng mga remittance na ipinadala mo. Kinuha ko ang aking bag at inilabas ang isang folder na puno ng mga papel. Lahat ng ito, 3 taon ng aking pinaghirapan. Bawat piso na ipinadala ko sa kanila may resibo. Bawat buwan na inuwi ko ang aking sweldo may bank statement. Hindi ako nagtago ng anuman. Tiningnan ni Marcus ang mga dokumento, ang kanyang mga mata ay mabilis na nag-scan sa bawat pahina. Maganda ito, Eliana, napakaganda. Ngunit kailangan nating maging handa. Si Jimmy ay hindi basta-basta susuko. At alam kong kukuha siya ng isang magaling na abogado. Hindi ako nagkamali. Makalipas ang 3 araw, nakatanggap ako ng sulat mula sa opisina ni Attorney Ramirez, isang pangalan na kilala sa buong lungsod bilang isa sa mga pinakamatalinong abogado sa kaso ng pamilya. Ang sulat ay naglalaman ng isang counter affidavit na nagsasabing ako ang nag-iwan sa aking pamilya, ako ang pumili ng aking karera kaysa sa aking asawa, at ako ang dapat na mawalan ng karapatan sa aking anak. Kasinungalingan ko, bulong ko habang binabasa ang mga salita. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Ngunit ang mga salita ay nasa papel na, at sa korte ang mga salita ay may bigat. Nang gabing yon, habang natutulog si Meg sa kanyang silid, tinawagan ko si Aling Rosa. Nay, kailangan kong makausap si Don Santiago. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mahaba. Anak, bakit? Dahil alam niya ang katotohanan, at kailangan ko siyang kumbinsihin na sabihin ito. Makalipas ang 2 araw, natagpuan ko ang aking sarili sa harap ng malaking bahay ng mga De La Cruz. Ang bahay na minsan kong tinawag na tahanan, ang bahay na ngayon, ay puno ng mga alaala ng pagtataksil. Umupo ako sa sala, ang amoy ng lumang kahoy at tabako ay pumupuno sa aking mga baga. Dumating si Don Santiago, ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit matatag. Umupo siya sa harap ko, ang kanyang mga mata ay tumitingin sa akin nang may pinaghalong pagkakasala at paggalang. Eliana, sabi niya, ang kanyang boses ay mabigat. Alam kong bakit ka nandito. Alam mo ba, Don, tanong ko, ang aking boses ay kalmado ngunit may bakal. Dahil kung alam mo bakit hindi mo ito pinigilan, bakit hinayaan mong mangyari ito? Ang kanyang mga mata ay bumaba. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang kahinaan sa matandang lalaki na minsan kong hinangaan. Natakot ako, Eliana. Natakot akong mawala ang aking anak. Alam kong mali ang ginagawa niya, ngunit hindi ko alam kung paano siya haharapin. Si Jimmy, siya ay palaging marupok, palaging naghahanap ng kanyang sariling halaga sa mga maling lugar. At ang aking halaga, tanong ko, ang aking boses ay nanginginig. Ang halaga ng aking anak, ang halaga ng 3 taon ng aking paghihirap sa ibang bansa. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ikaw ay tama, ako ay nagkamali, at handa akong itama ito. Paano? Sa pamamagitan ng pagiging saksi sa iyong kaso. Sasabihin ko ang katotohanan, lahat ng ito. Ang pagtataksil ni Jimmy, ang kanyang mga kasinungalingan, ang kanyang pagmamaltrato sa iyo. At may isa pa akong bagay na sasabihin sa iyo. Kumuha siya ng isang folder mula sa kanyang mesa. Noong ikinasal kayo ni Jimmy, naglagay ako ng 1% ng aking mga ari-arian sa iyong pangalan. Hindi ko sinabi sa iyo dahil ayokong isipin mo na ito ay isang kondisyon. Ngunit ngayon ito ang magiging sandata mo. Ang mga ari-arian na iyon ay hindi maaaring kunin ni Jimmy. Sila ay iyo. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ko ang folder. Ang mga dokumento ay malinaw, ang aking pangalan, ang mga titulo, ang mga pirma. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang Diyos ay hindi ako nakalimutan. Nagpadala siya ng isang tagapagtanggol sa anyo ng isang matandang lalaki na natakot sa kanyang sariling anak. Bakit mo ito ginagawa, Don? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng pasasalamat. Dahil ikaw ang naging mabuting anak sa akin, Eliana. Ikaw ang nag-alaga sa akin noong ako ay may sakit. Ikaw ang nagdala ng pagkain sa akin tuwing Pasko. Ikaw ang nagturo sa akin
na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo. At sa lahat ng mga taon na iyon, hindi ko nakita kung gaano kasama ang pagtrato sa iyo ng aking anak. Ngayon oras na upang itama ang aking mga pagkakamali. Ang araw ng pagdinig ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Nakatayo ako sa harap ng hukom, ang aking mga kamay ay nakakuyom sa aking tagiliran, ang aking puso ay tumitibok ng malakas. Sa kabilang panig nakita ko si Jimmy, ang kanyang muka ay seryoso, ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin sa akin. Sa tabi niya nakaupo si Chelsea, ang kanyang mga labi ay nakapout, ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng panalo ako. Nagsalita si Attorney Ramirez, ang kanyang boses ay malakas at may kumpiyansa. Ang aking kliyente si Jimmy De La Cruz ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na ipakita ang katotohanan. Sa loob ng 3 taon ang kanyang asawa ay nasa ibang bansa. Iniwan siyang mag-isa, iniwan ang kanyang mga responsibilidad. Siya ang nag-alaga sa kanilang anak. Siya ang nag-manage ng kanilang tahanan. Siya ang... Hindi totoo yan, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Tumingin sa akin si Ramirez, ang kanyang mga mata ay nagsisindi. Pasensya na Mrs. De La Cruz, ngunit hindi ka pa nagsasalita. Kailangan mong maghintay ng iyong, may ebidensya ako, patol ko, may recording ako, may mga dokumento ako, may saksi ako. Ang hukom ay tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay seryoso. Magpatuloy Mrs. De La Cruz. Kinuha ko ang aking telepono at pinindot ang play. Ang mga boses ni na Jimmy at Chelsea ay lumabas mula sa speaker, ang kanilang mga salita ay malinaw at walang kahihiyan. Jim, dapat sinabi mo na sa kanya. Kawawa naman siya, naghihintay sa wala. Hayaan mo na, pagdating niya aalis din naman siya, wala naman siyang magagawa. Ang katahimikan na sa courtroom ay nakakabingi. Nakita ko ang mukha ni Jimmy na namutla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakita ko si Chelsea na napatingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. At may isa pa akong saksi. Sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Don Santiago de la Cruz. Ang imagabulong ay kumalat sa courtroom. Habang pumasok si Don Santiago, ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit matatag. Umupo siya sa harap ng hukom, ang kanyang mga mata ay tumitingin sa kanyang anak. Don Santiago, sabi ng hukom, ikaw ay nandito upang magpatotoo. Opo, Your Honor, sagot niya, ang kanyang boses ay malinaw. Ako ay nandito upang sabihin ang katotohanan. Tumingin siya kay Jimmy, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Ang aking anak ay nagkamali, ngunit hindi ko hahayaan na si Eliana na naging mabuting asawa at manugang ay mawalan ng hustisya. Ang imagasalita ni Don Santiago ay tumama sa akin ng malalim. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi ako nag-iisa. Ang Diyos ay nagpadala sa akin ng isang tagapagtanggol, isang ama na hindi ko inaasahan. Ang pagdinig ay tumagal ng ilang oras. Ang mga argumento ay mahaba, ang mga ebidensya ay marami. Ngunit sa huli ang hukom ay nagpahayag ng kanyang desisyon. Si Eliana Santos de la Cruz ay bibigyan ng karapatan sa pag-iingat kay Miguel Santos de la Cruz. Si Jimmy de la Cruz ay obligadong ibahagi ang mga ari-arian na nakuha sa panahon ng kasal. Ang desisyon na ito ay pinal. Ang imgaluha ay bumagsak sa aking mga pisngi. Niyakap ako ni Marcos, ang kanyang mga mata ay puno ng saya. Ngunit bago ko pa man maubos ang aking emosyon, narinig ko ang isang boses na sumisigaw. Sandali, may ebidensya pa ako. Lumingon ako. Si Chelsea ay nakatayo, ang kanyang muka ay pula sa galit, ang kanyang mga kamay ay may hawak na isang maliit na USB drive. Ito ang ebidensya na si Eliana mismo. Ang may kasalanan, siya ang nag-iwan kay Jimmy nang mag-isa, siya ang pumili ng trabaho kaysa sa pamilya. Ang courtroom ay biglang natahimik. Ang hukom ay tumingin sa USB, ang kanyang mga mata ay seryoso. Ibigay mo sa akin ang ebidensyang yan, Mrs. De La Cruz, sabi niya. Ang aking puso ay tumigil. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ano ang nasa loob ng USB na iyon? Ano ang itinatago ni Chelsea? Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang laban ay hindi pa tapos. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Ang hukom ay tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot. Mrs. De La Cruz, may alam ka ba tungkol sa ebidensyang ito? Naramdaman ko ang pagkipot ng aking lalamunan. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ko ang gilid ng mesa. Wala po akong alam, Your Honor. Hindi ko alam kung ano ang nasa loob ng USB na iyan. Si Chelsea ay gumiting matamis, ang kanyang mga mata ay nagsasabing may alam siyang hindi ko alam. Ito ang katotohanan, Your Honor. Ipinakita nito na si Eliana mismo ang nag-imbita ng ibang lalaki sa kanilang bahay habang wala si Jimmy. May video ako na nagpapatunay na siya ang unang nagtaksil.
Ang emagabulong ay kumalat sa courtroom. Narinig ko ang mga salitang talaga at hindi kaya mula sa mga tao sa likod ko. Ang aking puso ay tumibok ng napakabilis, halos hindi ko na marinig ang sarili kong pag-iisip. Your Honor, maaari ko bang tingnan ang ebidensyang yan? Sabi ni Marcos, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Ang hukom AI tumango. Dalhin natin ito sa susunod na hearing. Kailangan nating i-verify ang authenticity ng video na ito. Ipinagpapaliban ko ang desisyon hanggang sa susunod na pagdinig. Ang imagasalita ay tumama sa akin na parang kulog. Ang aking tagumpay ay biglang nawala. Ang aking mga paa ay parang natigilan sa sahig, hindi makagalaw. Eliana, bulong ni Marcus, hinawakan ang aking braso. Kailangan na nating umalis. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa sasakyan. Ang lahat ay parang malabo, parang panaginip na hindi ko gustong maranasan. Nang makarating kami sa bahay ni Aling Rosa, hindi ako makapagsalita. Ang aking mga mata ay tuyo, hindi makaiyak. Umupo ako sa aking lumang silid, ang mga dingding ay puno ng mga larawan ng pamilya. May larawan kami ni Jimmy noong kasal namin, nakangiti, puno ng pag-asa. May larawan ni Megs noong sanggol pa siya, hawak-hawak ko siya, ang aking mga mata ay puno ng pangarap. Ang aking mga kamay ay umabot sa isang lumang photo album. Binuksan ko ito, ang mga pahina ay marupok na. Ang aking mga daliri ay huminto sa isang larawan kami ni Jimmy sa aming unang anibersaryo. Kumakain sa isang maliit na restaurant, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin na parang ako ang tanging babae sa mundo. Bakit, bulong ko, ang aking boses ay pause. Bakit mo ginawa ito sa amin? Ang aking magaluha ay dumaloy, hindi ko na napigilan pa. Ang bawat litrato ay parang saksak sa puso ko. Ang bawat ngiti sa mga larawan ay parang kasinungalingan. Kumatok ang pinto. Elian, anak, nandito ako. Si Aling Rosa ay pumasok, dala ang isang tray ng mainit na tsa. Umupo siya sa tabi ko, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Anak, huwag mong hayaang manalo ang mga taong iyan. Sabi niya, ang kanyang boses ay malambot. Ang totoo laging nananalo, tandaan mo iyan? Pero ma'am, humikbi ako. Ano kung maniwala sila sa kanya? Ano kung mawala sa akin si Megs? Hinawakan ni Aling Rosa ang aking mga kamay. Ang kanyang mga palad ay magaspang dahil sa mga taon ng pagtatrabaho. Hindi mangyayari iyan, anak. Hindi ko hahayaan. At hindi ka nag-iisa. Bago ko pa man masagot, narinig ko ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Elian, nandito ako. Si Karen ay sumagod sa hagdan, dala ang isang paper bag na may amoy ng adobo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Kumain ka muna, sabi niya, inilapag ang bag sa mesa. Hindi ka makakalaban ng gutom. Umiling ako. Hindi ako makakain, Karen. Kailangan mong kumain, pilit niya, ang kanyang boses ay matigas ngunit may pagmamahal. Elian, hindi ka nag-iisa. Nandito kami. At hindi tayo matatalo sa mga taong walang hiya. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso. Sa unang pagkakataon, simula nang umalis kami sa courtroom, naramdaman ko ang isang maliit na init sa aking dibdib. Pero Karen, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Ano ang gagawin natin? Paano natin mapapatunayan na peke ang video na iyan? Gumiti si Karen, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Alam mo ba kung sino ang pinakamagaling sa pag-analyze ng video? Ang asawa ng pinsan ng kaibigan ng dati kong katrabaho. Tawagan natin siya bukas. Bago ko pa man masagot, narinig ko ang maliit na yapak sa hagdan. Si Megs ay nakatayo sa pintuan, ang kanyang mga mata ay inaantok, hawak-hawak ang kanyang unan. Mabakit umiyak ka? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. May masama bang tao? Ang aking puso ay napunit. Umupo ako sa sahig, niyakap ko siya ng mahigpit. Wala, anak, may mga tao lang na naliligaw, pero gagawin natin ang tama. Tumingin si Megs sa akin, ang kanyang mga mata ay seryoso para sa kanyang edad. Pangako mo, ma. Pangako ko, anak, bulong ko, hinalikan ng kanyang noo. Pangako ko. Nang makatulog si Megs, umupo ako sa aking mesa. Kinuha ko ang aking lumang notebook, ang mga pahina ay puno ng mga sulat na hindi ko natapos. Binasa ko ang mga ito, ang bawat salita ay parang lumang sugat. Mahal kong Jimmy, 3 taon na akong nagtatrabaho sa Singapore. 3 taon kong inipon ang bawat sentimo para sa ating pangarap. 3 taon kong tiniis ang kalungkutan, ang pagod, ang pangungulila. At ngayon natuklasan ko na ang lahat ng ito ay para sa wala. Ang aking mga luha ay tumulo sa papel, ang tinta ay kumalat. Ngunit sa halip na pigilan ang mga ito, hinayaan ko silang dumaloy. Isinulat ko ang lahat, ang sakit, ang galit, ang takot. At sa dulo isinulat ko ang isang pangako. Hindi ako susuko,
Hindi para sa akin, kundi para sa lahat ng mga babaeng nakakaranas ng ganito. Para sa mga babaeng tinatrato na parang walang halaga. Para sa mga babaeng pinipiling manahimik dahil natatakot. Hindi ako tatahimik. Hindi na. Kinuha ko ang aking telepono, binuksan ko ang isang social media account na hindi ko nagamit sa mahabang panahon. Ang aking mga daliri ay mabilis na nag-type, ang bawat salita ay parang paglaya. Ang gipanggalan ko ay Eliana Santos de la Cruz at ito ang aking kwento. Isinulat ko ang lahat. Ang pagtatrabaho sa ibang bansa, ang pagtitiis, ang pagtuklas sa pagtataksil, ang laban sa korte. Ang bawat salita ay parang therapy, parang paghilom ng sugat na hindi ko alam na kaya pang gumaling. Nang matapos ako, ang aking mga mata ay pagod ngunit ang aking puso ay magaan. Tiningnan ko ang orasan, 2:00 na ng madaling araw. Ngunit hindi ako inaantok. Sa unang pagkakataon sa mga araw na ito, naramdaman kong may control ako sa aking buhay. Ang aking telepono ay nag-vibrate. Isang hindi kilalang numero. Sino kaya ito? Bulong ko, ang aking mga daliri ay nagdadalawang isip. Sinagot ko ang tawag. Eliana, ang boses sa kabilang linya ay matamis ngunit may lason. Akala mo panalo ka na, mali ka. Hindi mo alam kung ano pa ang kaya kong gawin para sa lalaking mahal ko. Ang aking magakamay ay tumigil. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Chelsea, sabi ko, ang aking boses ay malamig. Subukan mo lang, subukan mo lang. Ang tawag ay naputol. Tumingin ako sa aking telepono, ang screen ay madilim. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman ko ang isang kakaibang kalmado. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa larawan ni Migs at Aling Rosa sa aking mesa. Tumingin ako sa notebook na puno ng aking mga salita. Handa na ako, bulong ko sa sarili ko. Laban na tayo. Ang iyong pagiging isang asawa ay hindi nangangahulugang dapat mong tiisin ang lahat ng kahihiyan, Eliana. Ang pagiging isang ina ay hindi nangangahulugang dapat mong isakripisyo ang iyong sarili para sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga sa iyo. Ngunit hindi ako nakarinig ng anumang bagay. Ang kanyang mga salita ay parang hangin na dumaan lamang sa aking mga tainga. Ang aking mga mata ay nakatutok sa hukom, ang kanyang muka ay seryoso habang binabasa ang desisyon. Ang aking mga kamay ay nanginginig, ang aking mga palad ay malamig. Hindi ako makahinga. Sabi sa ng ebidensya na ipinakita ng abogado ng nagsasakdal at sa pagpapatunay na ang video na iniharap ng nasasakdal ay hindi totoo at nilikha lamang upang siraan ang karakter ni Eliana Santos de la Cruz, ang korte ay nagpapasya na. Ang aking puso ay tumigil. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang legal na paghihiwalay ay igagawad. Ang kustodya ng menor de edad na si Miguel Santos de la Cruz ay ibibigay kay Eliana Santos de la Cruz. At ang nasasakdal ay inuutusan na ibalik ang 50% ng mga pinagsamang ari-arian sa nagsasakdal. Ang imagasalita ay tumagos sa akin. Ang aking mga tuhod ay nanghina. Naramdaman ko ang mga kamay ni Karen na humawak sa akin, ngunit hindi ko naramdaman ang kanyang pagkakahawak. Ang lahat ay parang panaginip. Eliana, at sigaw ni Karen, ang kanyang boses ay puno ng tuwa. Nanalo ka, nanalo ka. Nilingon ko siya, ang aking mga mata ay puno ng luha. Ang aking mga labi ay nanginginig. Hindi ako makapaniwala. Pagkatapos ng lahat ng paghihirap, pagkatapos ng lahat ng pagsubok, sa wakas, ay nanalo ako. Nilingon ko si Migs na nakaupo sa tabi ni Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng saya kahit na hindi niya lubos na nauunawaan ang nangyayari. Tumakbo siya sa akin, niyakap ako ng mahigpit. Mabakit ka umiyak? Tanong niya. Ang kanyang maliit na kamay ay pinupunasan ng aking mga luha. Masaya ka ba? O anak, bulong ko, hinalikan ng kanyang ulo. Masaya ako, napakasaya. Nilingon ko si Aling Rosa na nakaupo sa tabi ni Karen. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang muka ay may ngiti. Tumango siya sa akin, ang kanyang mga labi ay bumubulong ng isang bagay na hindi ko narinig. Ngunit alam ko kung ano ang sinabi niya. Ang totoo laging nananalo. At pagkatapos nilingon ko si Jimmy. Nakaupo siya sa kabilang panig ng courtroom, ang kanyang muka ay maputla. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, ang kanyang mga labi ay nakatikom. Wala siyang sinabi, wala siyang nagawa. Ngunit sa kanyang mga mata nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, pagsisisi. Tunay na pagsisisi. Ngunit hindi ko ito pinansin. Hindi na ako nagmamalasakit. Ang tanging mahalaga ay ang aking anak, ang aking kalayaan, ang aking bagong simula. Lumabas kami ng courtroom, ang araw ay sumisikat ng maliwanag. Ang hangin ay malamig, ngunit ang aking puso ay mainit.
Naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa mahabang panahon pag-asa. Eliana, sabi ni Marcus ang aking abogado na lumapit sa akin. Ang kanyang mukha ay may ngiti, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Congratulations, karapat-dapat mo yan. Salamat Marcus, sabi ko ang aking boses ay nanginginig. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Gumiti siya, ang kanyang kamay ay humawak sa aking balikat. Ginawa mo ang lahat ng ito, Eliana. Ako lang ang nagpakita ng daan. Ikaw ang lumakad. Tumingin ako sa kanya, ang kanyang mga mata ay may ibang kahulugan. Isang bagay na hindi ko maintindihan, ngunit hindi ko ito pinansin. Hindi pa oras para doon. Halika na, Mat, sabi ni Migs, hinila ang aking kamay. Gutom na ako. Napanggiti ako. Sige anak, kakain tayo. Nang gabing iyon, pagkatapos naming kumain, at magdiwang umupo ako sa aking mesa. Ang aking notebook ay bukas sa ang aking panulat ay handa. Ngunit sa halip na isulat, tumingin ako sa kisame, ang aking isip ay puno ng mga plano. Eliana's Twitter, bulong ko, ang mga salita ay parang musika sa aking mga tainga. Ito na ang aking pagkakataon. Kinaumagahan nagising ako ng maaga. Ang aking puso ay puno ng enerhiya. Tiningnan ko ang aking bangko, ang pera na aking natanggap mula sa desisyon ay sapat upang magsimula. Hindi ito malaki, ngunit sapat ito. Masaan tayo pupuntang, tanong ni Migs, ang kanyang mga mata ay inaantok habang sumasakay kami sa jeep. May ipapakita ako sa iyo, anak. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng kagalakan. Ang ating bagong tahanan. Ang maliit na tindahan ay nasa isang tahimik na kalye. Ang mga dingding ay lumang-luma, ang mga bintana ay maalikabok. Gunit sa aking mga mata nakita ko ang potential. Nakita ko ang pangarap. Eliana's Twitter, sabi ko nang malakas binasa ang karatula na aking ipinagawa. Ito na ang simula. Tiningnan ako ni Migs, ang kanyang mga mata ay naguguluhan. Ano ito? Ang aking tindahan, anak, sabi ko lumuhod sa harap niya. Ang aking negosyo, ang aking pangarap. Gumiti siya, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Maganda ma, pwede ba akong tumulong? Napangiti ako, hinalikan ang kanyang noo. Oo anak, lagi kang pwedeng tumulong. Nang hapong iyon, habang ako ay naglilinis ng tindahan, narinig ko ang isang pamilyar na boses sa pintuan. Eliana, nilingon ko ito. Si Mrs. Vivian Tan, ang aking dating emo, ay nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga, ang kanyang mga labi ay may ngiti. Mrs. Tanchen, sabi ko, ang aking boses ay puno ng sorpresa. Ano po ang ginagawa ninyo dito? Lumapit siya, ang kanyang mga mata ay tumitingin sa paligid ng tindahan. Ang kanyang mga kamay ay marahan na humawak sa isang tela na nakasabit sa dingding. May talent ka, Eliana Carta, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Alam ko ito mula pa noong una kang magtrabaho sa akin. Hindi mo lang ito alam. Tumayo ako, ang aking puso ay tumibok ng malakas. Salamat Mrs. Tan, ngunit hindi ko alam kung paano magsisimula. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay matalim. Hayaan mong ituro ko sa iyo ang mga sikreto ng negosyo. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Seryoso po ba kayo? Gumiti siya, ang kanyang kamay ay humawak sa aking balikat. Seryoso ako, Eliana, hindi ka nag-iisa. Mayroon kang kakampi. Niyakap ko siya, ang aking mga luha ay dumaloy. Salamat Mrs. Tan, salamat. Tawagin mo akong Vivian Todd, sabi niya, ang kanyang boses ay mainit. Magtutulungan tayo. Nang mga sumunod na linggo, ang aking buhay ay naging abala. Tuwing umaga pumupunta ako sa tindahan ni Vivian upang matuto. Tuwing hapon nagtatrabaho ako sa aking sariling tindahan. Tuwing gabi umuuwi ako sa aking maliit na apartment, ang aking mga kamay ay pagod ngunit ang aking puso ay masaya. Mapagod ka na, sabi ni Migs isang gabi habang ako ay nagtatahi ng isang damit. Matulog ka na. Umiling ako, ang aking mga mata ay nakatutok sa tela. Hindi pa anak, kailangan kong tapusin ito. Umupo siya sa tabi ko, ang kanyang maliit na kamay ay humawak sa akin. Bakit mo ginagawa ito ma? Bakit kailangan mong magtrabaho ng husto? Tumingin ako sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Dahil gusto kong bigyan ka ng magandang buhay anak. Dahil gusto kong ipakita sa iyo na kaya natin. Na hindi natin kailangan ng ibang tao upang maging masaya. Gumiti siya, ang kanyang ulo ay sumandal sa aking balikat. Mahal kita ma. Napanggiti ako, hinalikan ang kanyang ulo. Mahal din kita anak. Nang gabing iyon, habang ako ay natutulog, narinig ko ang isang bagay na nagpagising sa akin. Ang aking telepono ay nag-vibrate. Tiningnan ko ito, isang mensahe mula kay Karen. Eliana, narinig mo na ba ang balita?
Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Anong balita? Si Jimmy at Chelsea ay ikinasal na, kahapon lang. Umupo ako, ang aking mga mata ay nakatitig sa screen. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman ko. Hindi ito sakit, hindi ito galit. Ito ay isang kakaibang kalmado. Okay, sagot ko. Wala akong pakialam. Talagat tanong ni Karen, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi ka ba nasaktan? Hindi, Karen, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Natapos ko na ang kabanatang iyon, simula na ng bagong kabanata. Ngunit sa kabila ng aking mga salita, hindi ako makatulog ng gabing iyon. Ang mga imahe ay duman sa aking isipan, si Jimmy at Chelsea, na magkasama ang kanilang kasal, ang kanilang bagong buhay. Ngunit sa halip na sakit, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Si Jimmy ay hindi alam kung ano ang kanyang ginagawa. Si Chelsea ay hindi ang babaeng iniisip niya. Ang kanilang kasal ay hindi magtatagal. Alam ko ito, naramdaman ko ito. Ngunit hindi ko ito pinansilip. Ang aking buhay ay puno na. Ang aking pangarap ay nagsisimula na. Ang aking anak ay masaya. Ilang linggo ang lumipas. Ang aking tindahan ay nagsisimula ng magkaroon ng mga customer. Ang aking mga damit ay nagsisimula ng mapansin. Ang aking pangalan ay nagsisimula ng kumalat. Isang araw, isang batang babae ang pumasok sa aking tindahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Miss Eliana, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Gusto ko sanang magpatahi ng damit pangkasal. Tumingin ako sa kanya, ang kanyang muka ay bata pa, ang kanyang mga mata ay puno ng pangarap. Sige, umupo ka. Sabihin mo sa akin ang iyong kwento. Umupo siya, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. Ang aking kasintahan, siya ay nasa abroad. 3 taon siyang nagtatrabaho doon. Gusto kong magpakasal sa kanya kapag siya ay umuwi. Gusto kong maging espesyal ang aming kasal. Ang aking puso ay napuno ng damdamin. 3 taon, abroad. Ang parehong kwento, ang parehong pagsubok. Gagawin ko ito para sa iyo, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Gagawin ko ang pinakamagandang damit pangkasal na nakita mo. Gumiti siya, ang kanyang mga luha ay dumaloy. Salamat, Miss Eliana, salamat. Nang mga sumunod na linggo, ginugol ko ang aking mga gabi sa pagtahi ng damit pangkasal. Ang bawat tahi ay puno ng pagmamahal. Ang bawat detalye ay puno ng pag-asa. Nang matapos ko ito, tumingin ako dito, ang aking mga mata ay puno ng luha. Ang ganda, bulong ko, ang ganda. Nang gakunin ng batang babae ang kanyang damit, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Miss Eliana, ito ang pinakamagandang damit na nakita ko. Paano mo nagawa ito? Gumiti ako. Dahil alam ko kung ano ang pakiramdam ng maghintay, anak. Alam ko kung ano ang pakiramdam ng umasa. At alam ko kung ano ang pakiramdam ng pangarap. Niyakap niya ako, ang kanyang mga luha ay tumulo sa aking balikat. Salamat, Miss Eliana. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pag-asa. Nong gabing yon, umuwi ako sa aking apartment, ang aking puso ay puno ng kagalakan. Nakita ko si Megs na nakaupo sa mesa, ang kanyang mga kamay ay may hawak na papel. Mamay, ipapakita ako sa iyo, sabi niya, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Lumapit ako, ang aking mga mata ay tumitingin sa papel. Ito ay isang guhit, 2 tao na magkahawak kamay. Isang malaki at isang maliit. Sa itaas may nakasulat na mga salita. Ang mami ko ang pinakamalakas sa mundo. Ang aking mga luha ay dumaloy. Niyakap ko siya ng mahigpit, ang aking mga bisig ay nanginginig. Salamat, anak, bulong ko. Salamat. Mahal kita, Mapar, sabi niya, ang kanyang maliit na kamay ay pinupunasan ng aking mga luha. At hindi kita iiwan kailanman. Nang gabing iyon, habang si Megs ay natutulog, umupo ako sa aking mesa. Tiningnan ko ang kanyang guhit, ang aking mga daliri ay marahan na hinawakan ang mga salita. Ang mami ko ang pinakamalakas sa mundo. Napangiti ako. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman kong totoo ito. Ako ay malakas. Ako ay matatag. Ako ay buo. Ngunit ang aking kapayapaan ay hindi nagtagal. Kinagabihan, tumunog ang aking telepono. Si Karen. Eliana, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. May masamang balita ako. Umupo ako, ang aking puso ay tumibok ng malakas. Ano iyon? Si Jimmy, siya ay nag-file ng bankruptcy. Nawala ang lahat ng kanyang negosyo, at si Chelsea, siya ay umalis. Kinuha niya ang lahat ng natitirang pera at umalis. Ang aking puso ay tumigil. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Jimmy, siya ay nasa isang maliit na apartment ngayon. Narinig ko na siya ay umiinom ng husto. Eliana, siya ay nasa masamang kalagayan. Hindi ako nakasagot.
Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang aking isipan ay puno ng mga imahe si Jimmy na masaya, si Jimmy na nakangiti, si Jimmy na nagmamahal sa akin. At pagkatapos si Jimmy na sira, si Jimmy na nag-iisa, si Jimmy na nawala ang lahat. Eliana, ang tanong ni Karen, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Naririnig mo ba ako? Bulong ko, ang aking boses ay mahina. Naririnig kita. Okay ka lang ba? Hindi ako sumagot. Tumingin ako sa guhit ni Megs, ang mga salita ay tila sumisigaw sa akin. Ang mommy ko ang pinakamalakas sa mundo. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ako nakaramdam ng lakas. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang kalungkutan. Hindi ito para kay Jimmy. Hindi ito para sa kanyang pagkawala. Ito ay para sa lahat ng maaaring naging iba. Para sa lahat ng maaaring nailigtas. Para sa lahat ng mga pagkakataong nawala. Eliana, tanong ni Karen muli, nandiyan ka pa ba? Otha, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Nandito ako, ngunit kailangan kong mag-isip. Mag-isip tungkol sa ano? Tumingin ako sa bintana, ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa malayo. Ang aking puso ay puno ng mga tanong na walang sagot. Tungkol sa lahat, Karen, tungkol sa lahat. Ang busilak na puting damit ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng trade fair. Nakatayo ako sa likod ng aking booth, pinagmamasdan ang mga potensyal na kliyente na humihinto upang tingnan ang aking mga gawa. Eliana Scooter, ang pangalang iyon, ay tila isang panaginip na natupad. 3 buwan na ang nakalipas mula nang ako ay magsimula at ngayon narito ako, isang exhibitor sa lokal na trade fair. Miss Eliana, magkano po itong gown na ito? Tanong ng isang babae, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ang gown na yon ay PHP 15,000. Sagot ko, ang aking ngiti ay puno ng kumpiyansa. Ngunit para sa inyo, may 10% discount ako. Habang nakikipag-usap ako sa mga kliyente, ang aking mga mata ay naglakbay sa paligid ng fair. Ang mga booth ay puno ng iba't ibang produkto, mga handicraft, pagkain, damit. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kwento, tulad ko. At saka ko siya nakita. Sa booth sa tabi ko may isang lalaki na nag-aayos ng mga lumang gamit. Mga sirang relo, lumang libro, mga damit na kupas na. Nakatagilid siya kaya hindi ko agad nakita ang kanyang mukha. Ngunit ang tindig niya, ang paraan ng pagtayo niya, kilala ko ang tindig na yon. Jimmy, pulong ko, ang aking puso ay tumibok ng malakas. Tumingala siya. At sa sandaling iyon ang mundo ay tila huminto. Si Jimmy ay payat. Ang kanyang muka ay may mga kunot na hindi ko nakita noon. Ang kanyang mga mata ay malungkot, walang ningning. Ang kanyang damit ay lumakupas, hindi bagay sa kanyang dating kaanyuan. Ang lalaking nakatayo sa harapan ko ay hindi ang Jimmy na nakilala ko, ang lalaking laging nakaayos, laging nakasmile, laging puno ng kumpiyansa. Ang Jimmy na ito ay sira, nag-iisa, nawala ang lahat. Eliana, sabi niya, ang kanyang boses ay pause. Eliana, ikaw ba talaga? Hindi ako nakasagot. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang aking puso ay puno ng mga damdaming hindi ko maipaliwanag. Sigaw ni Megs na tumatakbo mula sa isang sulok. Matingnan mo ang nahanap ko. Ngunit nang makita niya si Jimmy, siya ay tumigil. Ang kanyang mga mata ay lumaki. Pulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Si Jimmy ay napaluhod, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Megs, anak! At saka tumakbo si Megs. Tumakbo siya papunta kay Jimmy, ang kanyang maliit na braso ay niyakap ang kanyang ama. Miss na miss kita, kumar, sigaw niya, ang kanyang mga luha ay dumaloy. Miss na miss kita, te. Si Jimmy ay niyakap si Megs ng mahigpit, ang kanyang mga luha ay tahimik na dumaloy sa kanyang pisngi. Pasensya na anak, pasensya na sa lahat. Ang aking puso ay napunit. Nakatayo ako doon, pinagmamasdan ng tagpong iyon, ang aking anak na niyakap ang kanyang ama, ang lalaking sumira sa aming pamilya. At hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Sabi ni Megs, lumingon sa akin. Mapwede bang tumingin tayo sa booth ni Tay? Hindi ako nakasagot. Ang aking mga mata ay nakatitig kay Jimmy, ang aking isipan ay puno ng mga alaala, ang mga araw na kasama namin siya, ang mga tawa, ang mga pangako, at ang mga araw na sinira niya ang lahat. Eliana, sabi ni Jimmy, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Pwede ba tayong mag-usap sandali lang? Manggako ako. Tumingin ako kay Megs na nakatingin sa akin ng may pag-asa. At sa sandaling iyon, alam kong wala akong pagpipilian. Sigit, sabi ko, ang aking boses ay mahina. Sandali lang. Umupo kami sa isang maliit na coffee shop sa loob ng fair. Ang amoy ng kape ay pumuno sa hangin, ngunit ang aking isipan ay puno ng iba pang mga bagay. Si Megs ay nakaupo sa tabi ko, ang kanyang kamay ay hawak ang aking kamay. Elian, sabi ni Jimmy, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin. Alam kong hindi sapat ang sorry.
Alam kong hindi ko maaaring burahin ang lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Ngunit gusto kong sabihin na nagsisisi ako. Nagsisisi ako sa lahat. Hindi ako sumagot. Ang aking mga daliri ay hinawakan ng aking tasa ng kape. Ang init nito ay hindi sapat upang mapawi ang lamig sa aking puso. Alam kong wala akong karapatan na humingi ng tawad. Patuloy niya ang kanyang boses ay nanginginig. Alam kong wala akong karapatan na umasa. Ngunit gusto kong malaman mo na mahal kita Elian, at mahal ko ang anak natin. Mahal mo ako, bulong ko, ang aking boses ay puno ng pait. Kung mahal mo ako, bakit mo ginawa iyon? Bakit mo sinira ang lahat? Si Jimmy ay yumuko, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ko alam, Elian. Hindi ko alam kung bakit. Siguro natakot ako. Natakot ako na hindi ako sapat. Natakot ako na mawala ka. At sa halip na harapin ang aking mga takot, pinili kong sirain ang lahat. Ang aking mga luha ay nagsimulang dumaloy. Sinira mo ang aming pamilya, Jimmy. Sinira mo ang aming pangarap. At ngayon sinasabi mo na mahal mo ako. O Nata, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Mahal kita. At hindi ko hihingin na patawarin mo ako ngayon. Hindi ko hihingin na kalimutan mo ang lahat. Ngunit gusto kong malaman mo na handa akong magbago. Handa akong maging mas mabuting tao para sa iyo, para sa anak natin. Tumingin ako kay Migs na nakikinig sa aming usapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. At sa sandaling iyon, ang aking puso ay napunit sa dalawa. Sabi ni Migs, ang kanyang maliit na kamay ay hinawakan ng aking pisngi. Pwede bang bumisita si Tay sa atin? Pwede ba? Tumingin ako kay Jimmy, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. At pagkatapos tumingin ako kay Migs, ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba. Hindi pa, anak, sabi ko, ang aking boses ay mahina ngunit matatag. Kailangan natin ng panahon. Ang mukha ni Migs ay nalungkot ngunit tumango siya. Okay ma, intindihan ko. Si Jimmy ay tumango, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Salamat, Elian. Salamat sa pakikinig. Hindi ako sumagot. Tumayo ako, hinawakan ang kamay ni Migs at umalis ng hindi lumilingon. Nang gabing iyon, umupo ako sa aking kama. Ang aking mga kamay ay may hawak na isang lumang kahon. Binuksan ko ito, ang aking mga daliri ay marahan na hinawakan ang isang bagay, ang aking lumang singsing sa kasal. Ang singsing na iyon ay kumikinang sa ilaw, ang mga alaala ay bumaha sa aking isipan. Ang araw na isinuot ko ito, ang araw na pinangako ko ang aking sarili kay Jimmy. Ang mga pangako, ang mga pangarap, ang mga pag-asa. At nang gayon ang lahat ay sira. Kaya ko bang magpatawad, bulong ko sa sarili? At kung o paano, ang aking magaluha ay dumaloy, ang aking mga kamay ay nanginginig. Hawak ko ang singsing, ang malamig na metal ay tila sinusunog ang aking balat. Paano ko mapapatawad ang lalaking sumira sa akin? Paano ko mapapatawad ang lalaking sumira sa aming pamilya? Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam ko ang sagot. Hindi ito tungkol kay Jimmy. Hindi ito tungkol sa kanyang mga kasalanan. Ito ay tungkol sa akin. Tungkol sa aking kakayahan na magpatawad. Tungkol sa aking kakayahan na magpatuloy. Kaya ko ba, bulong ko muli? Kaya ko ba talaga? At saka tumunog ang aking telepono. Tiningnan ko ang screen, hindi kilalang numero. Sinagot ko ito, ang aking boses ay puno ng pag-aalala. Hello, Miss Eliana Santos ka, sabi ng boses sa kabilang linya. Ito ay mula sa San Juan Medical Center. Ang iyong anak si Miguel Santos ay dinala dito. Siya ay may mataas na lagnat at nagkaroon ng seizure. Ang mundo ay tumigil. Ano, bulong ko, ang aking boses ay nanginginig. Ano ang sinabi mo? Kailangan naming dumating ka agad, Miss Santos. Ang kondisyon ng iyong anak ay critical. Ang aking mga kamay ay nanginginig, ang aking telepono ay halos mahulog. Tumakbo ako sa labas, ang aking puso ay puno ng takot. Migs, anak ko, sandali lang, nandito na ako. Pagdating ko sa ospital, ang mga ilaw ay maliwanag, ang amoy ng antiseptiko ay pumuno sa aking ilong. Tumakbo ako sa emergency room, ang aking mga mata ay naghahanap ng isang tao, isang doktor, isang nurse, kahit sino. Ang anak ko, sabi ko, ang aking boses ay puno ng takot. Ang anak ko si Miguel Santos, saan siya? Sandali lang ma'am, sabi ng nurse, ang kanyang boses ay mahinahon. Dalhin ko kayo sa kanyang kwarto, ngunit bago ako makalakad nakita ko siya. Si Jimmy. Nakaupo siya sa isang upuan sa waiting area. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nang makita niya ako tumayo siya, ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Eliana, sabi niya, ang kanyang boses ay paos. Nandito na ako. Tinawagan ako ni Aling Rosa. Sinabi niya na si Migs. Ano ang ginagawa mo dito?
Sabi ko ang aking boses ay puno ng galit. Ano ang ginagawa mo dito, Jimmy? Gusto kong makita ang anak ko. Sabi niya ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Gusto kong siguraduhin na okay siya. Hindi ako nakasagot. Tumakbo ako sa kwarto ni Migs, ang aking puso ay puno ng takot. Binuksan ko ang pinto, ang aking mga mata ay naghanap sa aking anak. At nakita ko siya. Si Migs ay nakahiga sa kama, ang kanyang maliit na katawan ay payat, ang kanyang mukha ay maputla. Ang mga tubo ay nakakabit sa kanyang mga braso, ang mga makina ay tumutunog sa paligid niya. Anak, bulong ko, ang aking mga luha ay dumaloy. Anak ko, lumapit ako sa kanya, ang aking mga kamay ay marahan na hinawakan ng kanyang pisngi. Migs, narito ang mommy mo, narito ako. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagmulat, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Anak, nandito ako para sa iyo. Masakit. Alam ko anak, alam ko, ngunit magiging okay ka, manggako ako. Tumingin ako sa pinto, nakita ko si Jimmy na nakatayo doon, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi siya lumapit, hindi siya nagsalita. Nakatayo lang siya doon, pinagmamasdan ng kanyang anak. At sa sandaling iyon ang aking puso ay napuno ng mga damdaming hindi ko maipaliwanag, galit, sakit, takot. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay pa, isang kakaibang pag-asa. Kaya ko bang magpatawad? Bulong ko, ang aking mga luha ay dumaloy. Kaya ko bang magpatawad? At habang hawak ko ang kamay ng aking anak, habang pinagmamasdan ko si Jimmy na nakatayo sa pinto, ang kanyang mga luha ay tahimik na dumaloy. Alam kong ang sagot ay hindi pa dumarating. Ngunit sa sandaling iyon, sa gitna ng sakit at takot, isang bagay ang aking natutunan. Ang pagpapatawad ay hindi isang destinasyon. Ito ay isang paglalakbay. At handa akong maglakbay. Ang mga ilaw ng ospital ay tila mas maliwanag kaysa karaniwan. Ang bawat fluorescent tube ay sumisigaw ng katotohanang ayaw kong harapin. Nakatayo ako sa tabi ng kama ni Migs, ang aking mga daliri ay nakakapit sa malamig na bakal ng hospital rail habang ang doktor ay nagpapaliwanag ng kondisyon ng aking anak. Miss Santos, ang anak ninyo ay may severe pneumonia, sabi ng doktor, ang kanyang boses ay kalmado ngunit seryoso. Kailangan niya ng pahinga at tamang gamot, pero kailangan din niya ng suporta ng pamilya. Napatingin ako kay Jimmy na nakatayo pa rin sa pintuan, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis kay Migs. Ang aking puso ay nagulong. Narito ang lalaking sumira sa akin, ngunit narito rin siya para sa aming anak. Tumingin ako kay Migs na nakahiga, ang kanyang maliit na dibdib ay umaangat baba, sa bawat paghinga ang kanyang mukha ay maputla. Tumango ako sa doktor, ang aking boses ay halos hindi marinig. Salamat, doktor. Nang umalis ang doktor, si Jimmy ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mga hakbang ay tila nagdadalawang isip, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng pahintulot. Eliana, sabi niya, ang kanyang boses ay paos. Pwede bang manatili ako para kay Migs? Tiningnan ko siya. Ang kanyang muka ay puno ng pagod, ang kanyang mga mata ay may mga anino sa ilalim. Hindi ko alam kung gaano siya katagal nandito bago ako dumating. Ngunit nang makita ko ang paraan ng paghawak niya sa kamay ni Migs, ang paraan ng pagtingin niya sa aming anak, na para bang ito ang huling pagkakataon, isang bagay sa loob ko ang lumambot. Sige, bulong ko, pero huwag mong sasaktan ang anak ko. Hindi siya sumagot. Umupo lang siya sa tabi ng kama, ang kanyang mga kamay ay marahang humaplos sa noo ni Migs. Ang gabi ay mahaba. Ako ay nakaupo sa isang upuan sa kabilang sulok ng kwarto, pinagmamasdan si Jimmy. Hindi siya natulog. Tuwing tataas ang lagnat ni Migs, siya ang unang bumangon, ang unang nagbasa ng tuwalya, ang unang nagpunas ng pawis sa noo ng aming anak. Tulog na tape bulong ni Migs sa kanyang lagnat na pagkahibang. Tulog na. At si Jimmy, ang lalaking hindi ko nakita na umiyak kahit noong kinasal kami, ay kumanta. Sa iyong mga mata nakikita ko ang langit, sa iyong ngiti nakakalimutan ko ang sakit. Ang kanyang boses ay paos, ngunit ang bawat salita ay puno ng pagmamahal. Nakatayo ako sa pintuan, ang aking mga luha ay hindi ko mapigilan. Ito ang kantang kinakanta niya kay Migs noong sanggol pa ito. Ang kantang nakalimutan kong kinakanta niya. Jimmy, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng tanong. Bakit mo alam ang kantang yan? Tanong ko. Gumiti siya ng malungkot. Hindi ko nakalimutan, Elian. Hindi ko nakalimutan ang lahat. Marami akong pagkakamali, pero hindi ko nakalimutan ang pagiging ama ko. Ang aking mga tuhod ay nanghina. Umupo ako sa upuan sa tabi niya, ang aking mga kamay ay nanginginig. Bakit, Jimmy, bakit mo sinira ang lahat? Hindi siya sumagot agad.
Tiningnan niya si Migs, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Dahil ako ay tanga, Elian. Dahil hindi ko alam ang halaga ng mayroon ako. Akala ko kaya kong magkaroon ng lahat. Ngunit nawala ko ang pinakamahalaga. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy. Nawala kita. Nawala ko ang anak ko. Nawala ko ang aking sarili. Umupo kami doon, walang nagsasalita. Ang tanging tunog ay ang beep ng mga makina at ang mahinang paghinga ni Migs. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming ganoon, ngunit sa isang punto ang aking kamay ay gumalaw, hindi ko sinasadya, at hinawakan ang kanyang kamay. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Hindi pa ako handa, Jimmy. Sabi ko, ang aking boses ay halos bulong. Hindi pa ako handang magpatawad, pero salamat sa pag-aalaga kay Migs. Tumango siya, ang kanyang mga luha ay patuloy na dumaloy. Salamat, Elian. Salamat sa pagkakataon. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok. Nagpalitan kami ni Jimmy sa pag-aalaga kay Migs. Sa umaga ako ang nandyan nagpapalit ng damit, nagpapakain, nagkukwento. Sa gabi siya ang nandyan kumakanta, nagpupunas ng pawis, nagbabantay. Sa isang hapon habang natutulog si Migs, umupo kami sa waiting area. Ang araw ay sumisikat sa bintana, ang liwanag ay naglalaro sa sahig. Umorder ako ng kape mula sa vending machine, ang mainit na likido ay nagbibigay ng kaunting ginhawa. Alam mo't, sabi ni Jimmy, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Noong bata pa si Migs, lagi kong sinasabi sa kanya na kapag lumaki siya, gusto kong maging doktor siya para mailigtas niya ang mga tao. Gumiti ako, na alala ang mga panahong iyon. O, sinabi mo nga, pero sabi niya gusto niyang maging artista. Tumawa si Jimmy, ang unang beses na narinig ko siyang tumawa ng totoo. O nga pala, sabi niya gusto niyang maging katulad ni... Sino nga ba iyon, yung nasa TV? Hindi ko maalala, sabi ko tumatawa rin. Basta yung pumatok sa puso ng mga tao, sabi niya, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Umupo kami doon, nagkukwentuhan tungkol kay Migs, ang kanyang mga kalokohan, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga tawa. Hindi namin pinag-usapan ang nakaraan. Hindi namin pinag-usapan si Chelsea. Hindi namin pinag-usapan ang sakit. Sa mga sandaling iyon, kami ay dalawang magulang lamang na nagmamahal sa kanilang anak. Sa ikatlong araw si Migs ay nagsimulang gumaling. Ang kanyang lagnat ay bumaba, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magmulat ng mas matagal. Nakaupo ako sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay nang bigla siyang ngumiti. Matbulong niya, ang kanyang boses ay mahina. Tay, tumingin ako kay Jimmy na nakaupo sa kabilang side ng kama. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. O anak, nandito kami, sabi ko. Matay, andito kayo? Masaya ako. Sabi ni Migs, ang kanyang ngiti ay malambot. Napatingin kami ni Jimmy sa isa't isa. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng maraming buwan kami, ay may parehong damdamin, pagmamahal sa aming anak, at isang kakaibang pag-asa na maaaring may pag-asa pa. Nang makatulog si Migs, umupo kami sa tabi ng bintana. Ang gabi ay tahimik, ang mga bituin ay kumikislap sa langit. Elian, sabi ni Jimmy, ang kanyang boses ay seryoso. Hindi ko inaasahan na mapapatawad mo ako, pero gusto kong ipakita sa iyo na nagbago na ako. Hindi para sa akin, kundi para sa anak natin. Tiningnan ko siya. Ang kanyang mga mata ay tapat, ang kanyang mukha ay puno ng pagod ngunit may determinasyon. Hindi pa ako handa, Jimmy. Sabi ko, ang aking boses ay mahina. Pero salamat sa pag-aalaga kay Migs. Tumango siya. Hindi kita pipilitin, Elian. Ipakikita ko lang sa iyo na karapat-dapat akong magbago. Ang gigimaga sumunod na araw ay lumipas. Si Migs ay patuloy na gumaling, ang kanyang mga pisngi ay nagkakaroon ng kulay. Sa ika-6 na araw, sinabi ng doktor na maaari na siyang umuwi. Nang maghanda kaming umalis, si Jimmy ay tumulong sa pag-empake ng mga gamit ni Migs. Tiningnan ko siya, ang paraan ng pag-aalaga niya sa aming anak, ang paraan ng pagiging maingat niya sa bawat gamit, ang paraan ng pagtingin niya kay Migs, na para bang ito ang pinakamahalagang tao sa mundo. Pagdating namin sa bahay, binuksan ko ang pinto at dinala si Migs sa kanyang kwarto. Inayos ko siya sa kama, ang kanyang mga mata ay inaantok. Bulong niya, san si Tay? Tingnan ko, anak, sabi ko, ang aking boses ay mahina. Lumabas ako ng kwarto, nakita ko si Jimmy na nakatayo sa pintuan, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa, ang kanyang mukha ay nagdadalawang isip. Salamat sa lahat, Jimmy, sabi ko, pero kailangan mo nang umuwi. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay malungkot. O, alam ko. Salamat, Elian. Salamat sa pagkakataon. Ngunit bago siya makatalikod, narinig namin ang boses ni Migs. Tay, huwag kang umalis. Dito ka na matulog. Tumingin kami kay Migs na nakatayo sa pintuan ng kanyang kwarto. Ang kanyang maliit na katawan ay nakasandal sa pader, ang kanyang mga mata
ay puno ng pagmamakaawa. Anak, sabi ni Jimmy, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan ko nang umuwi. Hindi, Tay. Dito ka na. Please, sabi ni Megs, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha. Napatingin ako kay Jimmy, ang aking puso ay nagulong. Tumingin ako kay Megs, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. At sa sandaling iyon, alam kong hindi ko kayang pigilan ang aking anak. Sige, dito ka muna, sabi ko, ang aking boses ay mahina, pero sa sofa. Tumingin si Jimmy sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ngumiti siya ng bahagya, ang unang beses na nakita ko siyang ngumiti ng totoo pagkatapos ng maraming buwan. Salamat, Alien, tribulong niya. Tumango ako. Huwag mong ipagkanulo ang tiwala ko ulit, Jimmy. Hindi siya sumagot. Umupo lang siya sa sofa, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Megs na bumalik na sa kanyang kwarto. At habang pinagmamasdan ko sila, ang aking anak, na natutulog ng mapayapa, ang kanyang ama na nagbabantay sa kanya, isang bagay sa loob ko ang nagsimulang gumaling. Hindi ko alam kung handa na ba akong magpatawad. Hindi ko alam kung kaya ko bang magtiwala ulit. Ngunit sa sandaling iyon, sa gitna ng sakit at pag-asa, isang bagay ang aking natutunan: ang pagpapatawad ay hindi isang destination. Ito ay isang paglalakbay. At handa akong maglakbay. Elian, hindi mo ba naiisip na baka ako pa talaga ang mas naging mabuting magulang kay Megs nitong mga nakaraang buwan? Napapitlag ako sa mga salitang iyon. Nakatayo ako sa may pintuan ng aking maliit na opisina sa likod ng tindahan. Hawak ang isang kahon ng mga sinulid. Si Jimmy, na dapat ay naglilinis ng bodega, ay nakatayo sa harapan ko na may kalmadong mukha, ang mga mata ay diretso sa akin, walang kislap ng biro. Ang aking mga daliri ay nanigas sa kahon. Hindi ako nakaimik. Ang aking lalamunan ay tila may nakabara. Ano nanginginig kong sabi? Itanong mo lang, patuloy niya, ang boses ay pantay at malamig. Sino ang gumising ng madaling araw para magluto ng lugaw? Sino ang umupo sa tabi niya sa ospital ng 3 gabi? Sino ang umiyak sa tabi ng kama niya noong hindi niya ako makilala sa lagnat? Ikaw ba? Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang kahon ng mga sinulid ay muntik ng mahulog. Pakiramdam ko ang bawat hibla ng aking pagkatao ay pinipiga ang lahat ng mga gabing. Hindi ako nakatulog, ang lahat ng mga sakripisyo, ang lahat ng mga luha na inyak ko para sa aming anak. Jimmy, paano mo nasasabi iyan? Ang aking boses ay garalgal. Ako ang nag-alaga sa kanya mula pa noong sanggol siya. Ako ang nagtiis ng 3 taon sa Singapore para lang may maipadala sa inyo. At ano ang nangyari noong nasa Singapore ka? Putol niya, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mag-init. Sino ang nag-alaga sa kanya noong ako ang nag-iisa? Sino ang nagpaligo sa kanya, nagpakain, nagpatulog? Ang aking puso ay tila dinurog. Ang mga luha ay nagsimulang umagos sa aking mga pisngi, hindi ko na kayang pigilan. Ang aking mga tuhod ay nanghihina. Tumigil ka, Jimmy, pakiusap ko, ang aking boses ay halos hindi marinig. Huwag mong gawin ito. Huwag mong sirain ang lahat ng pinaghirapan natin. Pinaghirapan, tumawa siya ng mapait. Ano ang pinaghirapan mo, Elian? Ang magtrabaho sa ibang bansa at magpadala ng pera, madali iyon. Ang hirap ay ang manatili dito, harapin ang bawat araw na mag-isa, alagaan ang anak nating may sakit, at hintayin ang isang taong hindi mo alam kung babalik pa ba. Ang bawat salita niya ay parang kutsilyo na bumabalot sa aking puso. Naramdaman ko ang aking sarili na unti-unting lumulubog sa sahig. Ang kahon ng mga sinulid ay bumagsak, ang mga sinulid ay nagkalat sa sahig. Jimmy, please, ang aking mga luha ay hindi na mapigilan. Bakit mo ito ginagawa? Bakit ngayon? Akala ko ba nagbago ka na? Akala ko ba mahal mo na ulit ako? Tumigil siya. Ang kanyang mukha ay nagbago, ang galit ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas masakit. Umupo siya sa tabi ko, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Dahil kailangan mong malaman, Elian, ang kanyang boses ay biglang naging mahina, halos pabulong. Kailangan mong malaman na hindi lang ikaw ang nagdusa. Hindi lang ikaw ang nag-alaga. Hindi lang ikaw ang nagmahal. Tiningnan ko siya, ang aking mga mata ay puno ng luha. Ano ang sinasabi mo? Ang sabi ko, huminga siya ng malalim, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin ng diretso, ay nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat ako na nandito ka. Nagpapasalamat ako na hindi mo ako iniwan. Nagpapasalamat ako na binigyan mo ako ng pagkakataon na maging ama kay Megs. Ang aking puso ay tumigil sa pagtibok. Ang mga salitang iyon hindi ko inaasahan. Pero bakit mo sinabi ang lahat ng iyon? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig.
Bakit mo sinaktan ako ng ganoon? Para ipakita sa iyo, Elian, pero ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha na kahit gaano pa kita nasaktan, kahit gaano pa ako nagkamali, hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko kayang mawala ang aming pamilya. At kung kailangan kong saktan ka para lang maramdaman mo kung gaano kita kamahal, gagawin ko. Pero hindi ko gagawin yon, hindi ko nagagawin. Umupo siya sa harapan ko, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa aking mga tuhod. Elian, alam kong hindi mo pa ako mapagkakatiwalaan. Alam kong hindi mo pa ako kayang patawarin, pero gusto kong malaman mo na handa akong maghintay. Kahit gaano katagal. Kahit ilang taon pa. Ang aking magaluha ay patuloy na umagos. Tiningnan ko ang aking mga kamay na humawak kay Megs nung siya ay isilang, ang mga kamay na nagtrabaho ng husto sa Singapore, ang mga kamay na nagtahi ng mga damit para sa aming negosyo. Jimmy, sabi ko, ang aking boses ay halos hindi marinig. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang magtiwala. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang magmahal ng ganito. Tumango siya. Hindi kita hinihiling na gawin iyon ngayon. Hinihiling ko lang na bigyan mo ako ng pagkakataon na ipakita sa iyo na karapat-dapat ako. Nakarapat-dapat akong magbago. Sa sandaling iyon, narinig namin ang yabag ni Megs na papalapit. Ang aming anak ay nakatayo sa pintuan, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Matay, bakit kayo umiyak? Tiningnan ko si Jimmy. Gumiti siya ng bahagya, pinunasan ang kanyang mga luha. Wala anak, sabi niya, ang kanyang boses ay pilit na masaya. Nag-uusap lang kami ni Mommy. Tungkol saan, tanong ni Megs, lumapit siya sa amin. Tungkol sa iyo, sabi ko, hinila ko siya palapit. Tungkol sa kung gaano ka namin kamahal. Gumiti si Megs, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Mahal ko rin kayo, pareho kayo. Ang imaga salitang iyon, simpleng salita mula sa isang bata, ay tila nagpagaan ng lahat. Tiningnan ko si Jimmy, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal sa aming anak. At sa sandaling iyon, naramdaman ko na marahil may pag-asa pa. Lumipas ang mga linggo. Si Jimmy ay nagsumikap ng husto. Tuwing umaga, gumigising siya ng alas 5 para magluto ng almusal. Tuwing hapon, pagkatapos ng trabaho, dumadaan siya sa tindahan para tumulong. Tuwing gabi, hinihintay niya akong matapos sa pagtahi bago siya umuwi. Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa mga ito. Ang aking puso ay nagulong. Ang aking isip ay puno ng pagdududa. Pero ang aking mga mata ay nakakakita ng isang lalaking nagsisikap. Isang araw, habang nag-iimpake ako ng mga damit para sa bagong branch, may kumatok sa pinto. Binuksan ko ito at nakita ko si Aling Rosa, may dalang isang malaking kaldero ng ginataang manok. Anak, sabi niya, ang kanyang mga mata ay mainit. Narinig ko ang tungkol sa bagong branch mo. Dinalhan kita ng pagkain. Gumiti ako, niyakap ko siya. Salamat, Aling Rosa, hindi niyo kailangang mag-abala. Hindi ito abala, anak. Sabi niya, umupo siya sa mesa. Alam mo, nung una nag-aalala ako sa iyo, iniisip ko, paano mo kakayanin ang lahat ng ito, ang negosyo, ang anak, ang dating asawa na nagbago. Tumawa ako ng mahina. Hindi ko rin alam, Aling Rosa, pero tila kinakaya ko naman. Tiningnan niya ako ng seryoso. Alam mo, anak, ang totoo ay hindi lahat ng pagbabago ay nakikita sa panlabas. Ang totoong pagbabago ay nangyayari sa loob. At sa palagay ko, si Jimmy ay nagbabago na. Umupo ako sa tabi niya, ang aking mga kamay ay nakapatong sa mesa. Paano niyo nasabi? Sa paraan ng pagtingin niya kay Megs. Sa paraan ng pagtulong niya sa iyo. Sa paraan ng paghingi niya ng tawad, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng mga gawa. Napabuntong hininga ako. Pero paano ko malalaman kung totoo na ito? Paano ko malalaman na hindi siya magbabalik sa dati? Hinawakan ni Aling Rosa ang aking kamay. Hindi mo malalaman, anak. Ang pagtitiwala ay palaging isang pagsusugal. Pero kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Ang kanyang mga salita ay nanatili sa akin buong araw. Lumipas ang isa pang linggo. Ang aking bagong branch sa downtown ay handa ng magbukas. Si Vivian Tan ay tumulong sa akin sa pagpapakilala sa mga suppliers at ang aking mga unang order ay nagsimula ng dumating. Isang hapon, habang inayos ko ang mga damit sa rack, may pumasok na lalaki. Matangkad na kasuot ng maayos na barong, may dalang maliit na kahon. Eliana't, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Tumingin ako si Jimmy. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko, ang aking boses ay may pagtataka. May sasabihin ako sa iyo, sabi niya, lumapit siya sa akin. Pero bago iyon, gusto kong ipakita sa iyo ito. Inilapag niya ang kahon sa mesa. Dahan-dahan kong binuksan ito at ang aking puso ay tumigil. Ang singsing, ang aking singsing sa kasal.
Ang singsing na iniwan ko sa bawat hakbang ng hagdan noong araw na iniwan ko siya. Jimmy, siyang aking boses ay nangginginig. Itinatago ko ito, sabi niya ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin. Hindi dahil gusto kong ibalik sa iyo, kundi dahil gusto kong ipaalala sa sarili ko na may taong nagmahal sa akin ng totoo at sinayang ko iyon. Ang aking mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. Hinawakan ko ang singsing ang malamig na metal sa aking mga daliri. Tuwing nakikita ko ito, patuloy niya. Naalala ko ang araw na sinabi kong mahal kita. Naalala ko ang araw na pinangako kong aalagaan ka. Naalala ko ang araw na sinaktan kita. At naalala ko rin na may pagkakataon pa akong magbago. Jimmy, ang aking boses ay halos hindi marinig. Elian, hindi kita hinihiling na kalimutan ang lahat. Hindi ko karapatan yon, pero gusto kong malaman mo na mahal kita. At handa akong maghintay kahit gaano katagal. Tiningnan ko siya, ang kanyang mga mata ay tapat, ang kanyang muka ay puno ng pag-asa. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa mahabang panahon, isang kislap ng pag-asa. Hindi ko alam kung handa na ako, Jimmy. Sabi ko, ang aking boses ay mahina. Pero hindi ko rin masasabing hindi. Gumiti siya, isang ngiti na totoo, isang ngiti na puno ng pag-asa. Lumipas ang mga araw. Ang aking bagong branch ay nagsimula ng kumita. Ang aking pangalan ay nagsimula ng makilala sa industriya. At si Jimmy ay patuloy na nagbabago. Isang linggo bago ang kaarawan ni Migs, tinawagan ako ni Aling Rosa. Elian, anak, gusto kong ipagdiwang natin ang kaarawan ni Migs dito sa bahay. Buong pamilya. Opo, Aling Rosa, sabi ko. Sige po. Nang dumating ang araw, ang bahay ni Aling Rosa ay puno ng tawanan at saya. Si Migs ay tumatakbo sa paligid, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Si Jimmy ay tumutulong sa paghahanda ng pagkain habang ako ay nag-aayos ng mesa. Matay, tingnan ninyo ang cake ko, heart, sigaw ni Migs. Itinuro ang cake na may larawan ng kanyang paboritong cartoon character. Gumiti kami ni Jimmy sa isa't isa. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kagalakan ng aming anak, naramdaman ko na marahil ito na ang simula ng aming bagong buhay. Pagkatapos ng handaan, umupo kami sa veranda. Ang gabi ay tahimik, ang mga bituin ay kumikislap sa langit. Elian, sabi ni Jimmy, ang kanyang boses ay mahina. Salamat. Para saan? Tanong ko. Para sa lahat. Para sa pagkakataon. Para sa pagtitiwala. Para sa pagmamahal. Tiningnan ko siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng taos-pusong pasasalamat. Jimmy, hindi ko alam kung ano ang hinaharap natin. Pero alam ko na mahal kita. At mahal kita. At iyon ay sapat na sa ngayon. Gumiti siya, hinawakan ang aking kamay. Salamat, Elian. Hindi kita bibiguin. Sa sandaling iyon, ang aking telepono ay nag-vibrate. Tiningnan ko ito, si Marcus. Eliana, may magandang balita ako. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng tuwa. Ang kumpanya mo ay napili para sa prestigyosong Entrepreneur of the Year Award. At may isa pang bagay. Ano yon? Tanong ko, ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Nag-file ako ng kaso laban kay Chelsea para sa pandaraya sa kanyang negosyo. At nanalo tayo. Ibabalik niya ang lahat ng perang ninakaw niya kay Jimmy. Napasinghap ako. Tumingin ako kay Jimmy, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Marcus, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Sigurado ka ba? Sigurado ako, Eliana. Nanalo tayo. Ang lahat ng pera ibabalik niya. Lahat. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang pinipigilan ko ang aking sarili na huwag umiyak. Tumingin ako kay Jimmy, ang kanyang muka ay puno ng pagtataka. Elian, anong ginangyari? Tanong niya. Napabuntong hininga ako, ang aking mga mata ay puno ng luha ng tuwa. Jimmy, sabi ko, ang aking boses ay halos hindi marinig. Nanalo tayo, nabawi natin ang lahat. Isang taon na ang lumipas. Mula sa mga luha at bighati, mula sa mga gabing hindi ako makatulog sa kakaisip, kung paano ko bubuuin muli ang aking sarili, nandito na ako ngayon. Nakatayo sa likod ng entablado, hawak ang isang speech na halos hindi ko na maalala kung paano ko isinulat. Ang mga palad ko ay basa ng pawis, ang puso ko ay mabilis na tumibok. Eliana Santos. Nang marinig ko ang aking pangalan, ang mundo ay tila tumigil. Ang mga spotlight ay tumama sa akin, ang mga palakpakan ay dumagundong sa aking mga tainga. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa podium, ang aking mga tuhod ay halos manginig. Congratulations, Eliana Tat, sabi ng host, inyabot sa akin ang tropeyo na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Entrepreneur of the Year. Napalunok ako. Tumingin ako sa madla at doon ko sila nakita. Si Migs na kaupo sa harap, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Ang kanyang maliit na kamay ay nakakaway sa akin, ang kanyang ngiti ay mas malawak kaysa sa araw. At katabi niya si Jimmy.
Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, ang kanyang ngiti ay tahimik, puno ng pagmamalaki. Sa tabi nila si Aling Rosa, ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi, ang kanyang mga kamay ay nagpupunas ng kanyang mga mata. Aking hinigpitan ang pagkakahawak sa tropeo. Ang bigat nito ay totoo, hindi isang panaginip. Ang yung tagumpay na ito simula ko ang aking boses ay nanginginig ay hindi lamang para sa akin. Huminto ako, tiningnan ng aking pamilya. Ito ay para sa lahat ng mga babaeng nagsikap, nagtiis at hindi sumuko. Para sa mga babaeng pinili ang kanilang sarili kahit na ang mundo ay tumalikod sa kanila. Para sa mga babaeng natutong tumayo muli kahit na ang kanilang mga paa ay duguan. Ang mga palakpakan ay muling pumuno sa bulwagan. Ngunit ang aking mga mata ay nakatutok lamang sa dalawang tao, ang aking anak at ang lalaking minsan kong pinangakuan ng habang buhay. Makalipas ang 1 buwan, nakatayo ako sa harap ng salamin sa aming lumang simbahan. Ang parehong simbahan kung saan ko sinabi ang aking unang o kay Jimmy. Ang parehong simbahan kung saan ako nanalangin ng buong puso sa araw na iyon, hindi alam na ang aking kasal ay magiging isang aral na hindi ko inaasahan. Ngunit ngayon ang lahat ay iba. Elian, handa ka na ba? Bulong ni Karen, ang aking matalik na kaibigan na ngayon ay isa sa aking mga bridesmaids. Gumiti ako. Handa na. Ang mga pintuan ng simbahan ay bumukas. Ang musika ay nagsimula. At sa dulo ng aisle nakatayo si Jimmy, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi tulad ng una naming kasal, walang labis na dekorasyon. Walang mamahaling bulaklak, walang marangyang reception. Tanging ang mga taong mahal namin, si Aling Rosa, si Don Santiago, si Karen, si Vivian, si Marcus. At si Migs nakatayo sa tabi ni Jimmy, hawak ang isang maliit na unan na may 2 singsing. Nang marating ko ang dulo ng aisle, hinawakan ni Jimmy ang aking mga kamay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Elian, bulong niya, ang kanyang boses ay paus. Hindi ko alam kung karapat-dapat pa ba ako sa araw na ito. Hindi ka perpekto, Jimmy. Sabi ko, ang aking mga mata ay nakatingin sa kanya. Pero hindi rin ako, at iyon ang dahilan kung bakit tayo nandito, hindi dahil perpekto tayo, kundi dahil pinili nating magbago. Ang pari ay ngumiti, ang kanyang mga mata ay basa. Mga minamahal kong anak, tayo ay nagtipon dito upang saksihan ang muling pagbubuklod ni na Eliana at Jimmy. Nang dumating ang oras ng mga panata, hinawakan ni Jimmy ang aking mga kamay ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay hindi kumikibo sa akin. Eliana Santos ka. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw, matatag. Sa pangalawang pagkakataon, ipinapangako kong hindi kita iiwan. Hindi dahil kailangan kita, kundi dahil pinipili kita. Araw-araw. Sa bawat umaga na ako ay gigising, sa bawat gabi na ako ay matutulog. Hindi dahil sa takot na mawala ka, kundi dahil sa pagmamahal na natutunan kong itago sa aking puso. Ang mga luha ay tumulo sa aking mga pisngi. Hindi ko na napigilan. Jimmy Dela Cruz, sabi ko, ang aking boses ay basag. Minsan sinaktan mo ako, minsan inakala kong hindi na ako makakabangon. Ngunit sa bawat araw na pinatunayan mo ang iyong pagbabago, natutunan kong magtiwala muli. At ngayon sa harap ng Diyos at ng ating pamilya, ipinapangako kong hindi kita iiwan. Hindi dahil kailangan kita, kundi dahil pinipili kita, araw-araw. Ang simbahan ay napuno ng mga hikbi. Si Aling Rosa ay umiyak ng walang tunog, ang kanyang mga kamay ay nakadakip sa kanyang dibdib. Si Don Santiago, ang matigas na matanda, ay pinupunasan ang kanyang mga mata. Ang hindi magasing-sing, sabi ng pari. Tumingin ako kay Migs na nakatayo sa tabi ni Jimmy. Ang kanyang maliit na muka ay seryoso, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Matay, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw sa tahimik na simbahan. Salamat sa pagmamahal niyo sa akin. At salamat sa pagmamahal niyo sa isa't isa. Ang buong simbahan ay napuno ng tawanan at palakpakan. Ang mga luha ng kaligayahan ay dumaloy sa aking mga pisngi habang kinuha ko ang singsing mula sa unan at inilagay ito sa daliri ni Jimmy. Sa wakas, bulong niya, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Sa wakas, ulit kong ngumiti. Pagkatapos ng seremonya sa maliit na reception sa bakuran ng simbahan, umupo kami ni Jimmy sa isang tahimik na sulok. Ang gabi ay malamig, ang mga ilaw ng parol ay kumikislap sa paligid. Jimmy, sabi ko, ang aking boses ay mahina. Narinig mo ba ang balita tungkol kay Chelsea? Tumango siya, ang kanyang muka ay seryoso. Oo, narinig ko. Siya ay nahatulan ng pandaraya at kinakailangang ibalik ang lahat ng perang ninakaw niya. Ano ang nararamdaman mo? Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay tahimik. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o malungkot. Hindi ako nakakaramdam ng saya. Hindi rin ako nakakaramdam ng galit. Tanging awa na lang siguro.
Sana matuto siyang magbago tulad ng ginawa ko. Sabi niya ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil ang pagbabago ay hindi tungkol sa kung sino ang karapat-dapat, ito ay tungkol sa pagpili na maging mas mabuting tao. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Iyon ang dahilan kung bakit mahal kita, Jimmy. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil natuto kang maging totoo. Makalipas ang ilang linggo, nagtipon kami sa aming bagong opisina, ang pangatlong branch ng aking negosyo. Ang mga empleyado ay abala sa pag-ayos ng mga gamit, ang mga kahon ay nakakalat sa paligid. Eliana, may mga bisita tayo, sabi ni Karen kumikindat. Lumabas ako ng opisina at nakita ko sila, isang grupo ng mga kababaihan. Ang kanilang mga mata ay may mga pasa, ang kanilang mga balikat ay nakayuko. Ang kanilang mga muka ay puno ng takot, ngunit may kislap ng pag-asa sa kanilang mga mata. Kami po ay narinig ang tungkol sa inyong programa. Sabi ng isa sa kanila, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang inyong pundasyon para sa mga babaeng nakaranas ng karahasan. Gumiti ako, lumapit sa kanila. Kayo ay nasa tamang lugar. Dito kayo ay ligtas. Dito kayo ay magsisimula muli. Tiningnan ko si Jimmy na nakatayo sa likod, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Tumango siya sa akin. Ang iyong pagpapatawad ay hindi nangangahulugang nakalimutan mo na. Sabi ko sa mga kababaihan, ang aking boses ay malinaw. Ibig sabihin lang, pinili mong magpatuloy. At iyon ang gagawin natin, magpapatuloy tayo, sama-sama. Isang linggo ng umaga, nagising ako sa tunog ng mga ibon sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa kwarto, ang mainit na liwanag ay dumadaloy sa aming kama. Lumingon ako, si Jimmy ay natutulog pa, ang kanyang mukha ay payapa. Ang kanyang mga braso ay nakayakap sa akin, ang kanyang hininga ay mahinahon. Dahan-dahan akong bumangon, naglakad patungo sa bintana. Sa labas nakita ko si Megs na naglalaro sa hardin kasama si Aling Rosa. Ang kanyang tawa ay bumasag sa katahimikan ng umaga. Lola, tingnan ninyo, nakahuli ako ng paru-parotsa. Sigaw ni Megs, ang kanyang maliit na mga kamay ay nakakulong. Gumiti ako, ang aking puso ay puno. Hindi perpekto ang buhay, bulong ko sa aking sarili. Ang aking hininga ay bumubuo ng manipis na ulap sa malamig na hangin. Pero maganda pa rin. Bumalik ako sa kama, umupo sa gilid. Tiningnan ko si Jimmy, ang lalaking minsan kong kinamuhian, ang lalaking minsan kong pinagdasalang mawala sa aking buhay. Ngayon siya ay natutulog sa tabi ko, ang kanyang kamay ay nakapatong sa aking hita, ang kanyang paghinga ay tahimik. Bumangon ako dahan-dahan upang hindi siya magising. Binuksan ko ang aparador at kinuha ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, ang kahon na dala-dala ko sa lahat ng mga tao na ito. Binuksan ko ito. Sa loob nakalagay ang isang orasan ng buhangin, ang regalo na binili ko para kay Jimmy noong unang anibersaryo namin. Ang parehong orasan na hawak ko sa aking mga kamay noong araw na iyon, nakatayo sa hagdan habang pinapanood ko siya at si Chelsea. Ang aking mga daliri ay humaplos sa makinis na salamin. Ang buhangin sa loob ay tahimik, hindi gumagalaw. Dahan-dahan ibinalik ko ang orasan. Ang buhangin ay nagsimulang dumaloy mula sa itaas pababa, tulad ng mga alaala na dumadaloy sa aking isipan. Ang oras ay hindi na maibabalik. Bulong ko, ang aking mga mata ay nakatitig sa dumadaloy na buhangin. Pero may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa oras, ang pag-ibig, ang pagpapatawad, at ang pangako na magsisimula muli. Naramdaman ko ang mga braso na yumakap sa akin mula sa likod. Magandang umaga, bulong ni Jimmy, ang kanyang boses ay pause pa sa pagkagising. Gumiti ako, isinara ang kahon. Magandang umaga. Tumingin siya sa kahon, pagkatapos ay sa akin. Ang orasan ng buhangin, tumango ako. Iningatan ko ito. Hindi dahil gusto kong alalahanin ang nakaraan, kundi dahil gusto kong ipaalala sa sarili ko na ang bawat butil ng buhangin ay isang pagkakataon upang magsimula muli. Hinawakan niya ang aking kamay, ang kanyang mga daliri ay nag-interlock sa akin. Elian, tag, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Salamat. Salamat sa pangalawang pagkakataon. Salamat sa pagtitiwala. Salamat sa pagmamahal. Tumingin ako sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Jimmy, hindi tayo perpekto. Pero natutunan nating mahalin ang isa't isa ng totoo. At iyon ang pinakamagandang bagay na maaaring mangyari sa atin. Nakita ko sa bintana si Megs na tumatakbo palapit sa bahay, ang kanyang mga kamay ay may hawak na bulaklak. Matay, tingnan ninyo ang bulaklak na pinili ko para sa inyo, sigaw niya. Gumiti kami ni Jimmy sa isa't isa. Ang aming mga kamay ay magkahawak. Tara, sabi ko, hinila siya. Simulan natin ang araw. Sa labas, sa ilalim ng sikat ng araw, kasama ang aming anak at ang aming pamilya,
Naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon, ang tunay malalim at walang kondisyong kapayapaan. Hindi perpekto ang buhay, pero maganda pa rin. Minamahal kong tagapakinig, narito na tayo sa pinakahuling yugto ng paglalakbay ni Eliana. Habang pinagmamasdan ko ang mga eksena ng kanyang buhay na muling binubuhay sa ating mga isipan, hindi ko maiwasang hindi mapangiti sa mga alaalang ating pinagsaluhan mula sa mapait na pagtataksil sa gawaan sa pagbangon sa kabila ng kawalan hanggang sa tagumpay na kanyang narating ngayon. Salamat sa inyong pagtitiyaga at pagmamahal sa paglalakbay na ito. Sa bawat kabanata na ating pinagdaanan, lalo kong naunawaan ang lalim ng sakit na dinanas ni Eliana nang malaman niyang ang taong pinagkakatiwalaan niya sa loob ng maraming taon ay siya ring magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Sa pagsusulat ko ng mga eksenang iyon, ramdam ko ang bawat patak ng luha niya, ang mga gabing hindi siya makatulog, ang mga sandaling pinagdududahan niya, ang kanyang sariling halaga. Ngunit narito ang isang bagay na madalas nating nakakalimutan sa totoong buhay. Ang mga taong nanakitsin ay hindi palaging mga halimaw. Sila ay mga taong may sariling mga kahinaan, takot, at hindi nalutas na mga sugat. Sa pagmamasid kay Jimmy, nakita natin ang isang lalaking nalunod sa kanyang sariling mga insecurities, isang taong naghanap ng kasiyahan sa maling lugar dahil hindi niya alam kung paano harapin ang kanyang mga kahinaan. Hindi ito pagbibigay katwiran sa kanyang mga pagkakamali, kundi isang paalala na ang pag-unawa sa ugat ng sakit ng iba ay hindi nangangahulugang pagpapawalang sala sa kanilang mga ginawa. Sa kwentong ito, ang orasan ng buhangin na itinago ni Eliana ay naging saksi sa kanyang paglalakbay mula sa pagiging biktima tungo sa pagiging nakaligtas at sa huli tungo sa pagiging isang babaeng may kapangyarihan sa kanyang sariling buhay. Bawat butil ng buhangin na dumadaloy ay kumakatawan sa mga pagpiling ginawa niya, ang piling tumayo sa kabila ng pagkakalugmok, ang piling magpatawad ng hindi nakakalimot, at ang piling magmahal muli ng buong buo. Ang isang mahalagang aral na nais kong ibahagi sa inyo, sa bawat relasyon may mga tanda ng babala na madalas nating binabalewala. Ang pagiging abala sa trabaho, ang pag-iwas sa mga pag-uusap tungkol sa pananalapi, ang mga lihim na mensahe at tawag, ang mga ito ay mga butil ng buhangin na unti-unting nahuhulog. At kung hindi natin papansinin, mauubos ang oras natin bago pa natin ito namalayan. Huwag nating hayaang ang takot na mawala ang isang tao ay maging dahilan upang mawala naman natin ang ating sarili. Ngayon, nais kong itanong sa inyo, sa inyong palagay. Tama ba ang naging desisyon ni Eliana na bigyan ng pangalawang pagkakataon si Jimmy O sa kanyang kalagayan? Mas makabubuti bang manatili na lamang siyang mag-isa kasama si Migs? Kung ang nasa kanyang posisyon, ano ang inyong gagawin? Habang pinakikinggan ninyo ang kwentong ito, marahil kayo ay nasa inyong mga tahanan, sa inyong mga opisina, o kaya'y naglalakbay patungo sa inyong mga pinapangarap. Saan man kayo naroroon, alamin ninyo na ang inyong mga kwento ay mahalaga. Ang inyong mga pakikibaka ay may kahulugan. At higit sa lahat, ang inyong pagbangon ay posible. Kung naging inspirasyon sa inyo ang paglalakbay ni Eliana, mangyaring ibahagi ang inyong mga salubin sa comment section. Sabihin ninyo sa amin kung paano kayo naapektuhan ng kwentong ito, o kung may mga pagkakataon sa inyong buhay na kinailangan ninyong pumili sa pagitan ng paghawak at pagbitaw. Ang inyong mga kwento ay maaaring maging liwanag sa isang taong kasalukuyang nasa dilim. At kung naantig kayo sa mensaheng ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mas maraming tao ang maabot ng pag-asang dala ng kwento ni Eliana. Naway maging gabay ninyo ang tapang ni Eliana sa inyong sariling mga paglalakbay. Naway matutunan ninyong pahalagahan ang inyong sarili, hindi dahil sa kung ano ang mayroon kayo, kundi dahil sa kung sino kayo. At naway lagi ninyong tandaan na ang buhay ay hindi perpekto, ngunit ito ay maganda pa rin. Ang pagdaloy ng buhangin, pagbangon, pagpapatawad at pag-ibig na muling nabuhay. Ang kwentong ito ay isinulat bilang inspirasyon mula sa mga totoong buhay na karanasan ng ilang individual, iniaalay sa lahat ng mga nakaranas at kasalukuyang dumadaan sa mga katulad na pagsubok. Umaasang sila ay lumakas at magpatuloy sa paghahanap ng kanilang sariling kaligayahan. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang at hindi naglalayong manghusga o umatake kaninuman. Nilikha ang kwentong ito para sa layuning pangaliw at pagpapalaganap ng positibong mensahe. Ito ay isang natatanging likha na pinag-isipan, inedit at sinuri ng mabuti. Ang karapatang-ari nito
ay pagmamay-ari ng channel na ito mangyaring huwag i-upload o kopyahin ng walang pahintulot.